Huwag niyo akong sasabihan na chill, mababan kayo, sinasabi ko sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, mababan kayo. Bakit? Wala akong karapatan magalit? Isn't it enough yung ginagawa nila sa atin? Yun na nga precisely. You keep telling people to calm down when we should not be calm. We should be angry. These people are violating rights in front of our eyes, and all we're doing is what? Watching and saying, ay, totoo ba yun? Ano tayo? At the very least, you should rail against it. You should be angry. Tapos magagalit kayo pag ako yung galit. Sasabihin niyo, puso nyo, chill lang. Bakit? Bakit ako mag-chill? Pakisabi nga, ano yung purpose nyo for telling me to chill? So that I will stop being angry at this administration? What? Sinong magbe-benefit pag nag-chill ako? I swear, the national IQ bumabagsak dahil dito sa mga kongresistang to. Ang topic natin ngayong araw na ito ay mayroon po kami, nakasecure po kami ng isang kopya ng summons muli ng Kongreso na hinihikayat ang mga heads. Nakatanggap muli ang ilang mga pinuno ng mga iba't ibang satellite offices ng Office of the Vice President ng summons for Monday tungkol dun sa gastusin na o sa expenditures ng opisina o tanggapan ng ating Vice Presidente. So yung mga satellite offices po ay sinasamon na naman po para yung mga heads nito para magbigay saksi muli doon sa komite. Kung matatandaan po natin, the last time po sila nag-issue ng ganitong klaseng summons ay dumating ang ating Vice Presidente. At doon po matindi yung mga 2 beses sila nakarinig sa ating pangalawang pangulo ng mga halimbawa yung na hindi po siya magbibigay saksi or hindi na po siya sasagot doon sa mga katanungan ng mga magigiting na representante. Nakakasawa sa totoo lang. Hindi na nga tayo yung umuupo doon, hindi tayo ang kalihim, hindi tayo ang Vice Presidente at hindi rin po tayo mga bahagi ng kanyang opisina, ngunit na ang nakikita naman natin, may nakikinig sa Spotify. Yay. Okay. Ngayon, nakikita din po natin na kahit ang taong bayan nagsasawa, pero nire-risk ng ating mga kongresista yung ganitong sawa. Yung ganitong klaseng the ick ang tawag namin. Kasi, at some point, yung the people don't care. And normally, this thing is a show. Alam niyo po yan, di ba? Ang Kongreso, hindi naman sila maggagawa ng ganito kung sa tingin nila ay wala silang audience. So kung nagsasawa na ang mga tao, sino ang audience nila? Etong tingin ko, kung sino man ang nagbabayad ng kanilang oras o nagbibigay ng motibo o incentive sa kanila para ituloy-tuloy ito. Clearly, it isn't their constituents anymore kasi ang ilang mga nangungunang mga miyembro ng mga inquiries na ito ay last termers. Halimbawa, si Dan Fernandez, Benny Abante, Joel Chua, tama ba yung pangalan? Siya po yung nakapirma doon sa summons ng mga pinuno ng mga satellite offices ng ating Vice Presidente. Sino itong nagbibigay ng motibo? Of course, may mga popular suspects niyan. Halimbawa, si Speaker, meron din iba dyan na, hindi naman government official, pero very, very powerful. Kalain mo. Ano yung purpose dito? Sabi ni Banat Bap, need nila ng exposure. I suppose they do need exposure. Ito ang problema, di ba? Ito yung problema. Exposure to whom? Which constituency? Kasi hindi na nga po sila pwede dun sa kanilang distrito or dun sa kanilang mga party list dahil end term na sila. Naka 3 times na silang na halal dun sa kanilang mga posisyon. So si Dan Fernandez, alam po natin, ay tumatakbo bilang gobernador ng Laguna. Sino yung iba? Sabi ni Daft Team, mga oligarko? Posible. Kasi may mga oligarko na tiba-tiba sila sa administrasyon na ito, kaya hindi yung idea na magkaroon ng Duterte ay nakakabagabag para sa kanila. Bukod pa dito, pag nakita ninyo, mayroon pa, di ba? In addition to that, tinututukan na rin lang naman tinututukan na rin lang yung ang ating Kongreso, dilubus-lubusin na natin. Naghain ng panibagong panukalang batas sa Kongreso tungkol doon sa mga pogos.
at ginagawang illegal ang mga pogo na ito. Very recent po yung pag-file ng panukalang batas na ito, pero bakit natin napansin? Kasi kung titignan po natin ang Congress website, marami na pong panukala ang na-file. So bakit mayroong panibago? Nung 2022, nag-file na po si Congressman Benny Abante ng ano ba to? An act banning and declaring illegal Philippine offshore gaming operators. Teka, tingnan natin para ma-share natin yung tinitingnan natin. Yan, Congress, share. Ayan. So, ito nakikita natin, 2022, an act banning and declaring illegal Philippine offshore gaming operators. Filed 2022, Abante, bienvenido. September 21, 2022. Panahon na ng Marcos administration. Meron pa, in 2024, nag-file na naman po si Benny Abante. This time, he titled it, an act regulating foreign adversary controlled applications. Di ba? Which basically is still anti-pogo. Okay, gets natin yun. So, again, 2024, this time, July, June pala. June. An act banning, ang nag-file naman ito sina Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel, ng an act banning Philippine offshore gaming operations and criminalizing their operations. Kakaiba yan, criminalizing. Yan. An act banning dito naman, Richard Gomez. An act banning noong July 2024, an act banning Philippine offshore gaming operators in the Philippines and for other purposes. Okay. August, an act banning Philippine offshore gaming operators and other operations related thereto for other purposes, filed by Brother Eddie Villanueva. And meron pa si Juan Felipe Nograles, also filed, this time it's a House resolution. Ito yung joint inquiry. October 2022. Ito naman, August 2023, resolution urging the PAGCOR to ban pogos. Ang dami na. So, marami na that were filed in 2022 and 2023. Pero yung recent, yung 2024, ngayon lang sumabog. Curiously, after inumpisahan nga ni Senator Risa Hontiveros. Anong na-block dito? Sabi ni Ryan, OA naman ng moderator or admin nyo, block agad, wala namang ginagawa. Ano yung last na sinabi po ninyo? At saan po kayo na-block? Because obviously, nandiyan ka rin. Alam mo, Ryan, kung magre-reklamo ka, you have to be very, very specific about what acts there were. You have to explain kung ano yung last comment ninyo para meron tayong basihan. Hindi ganyan po mag-file ng motion for reconsideration. Juan Pan says, totoo ba yung sinabi ng malapit kina Marcos na ang goal talaga nila Marcos ay gumanti sa Pilipinos dahil sa ginawa ng Pinoy sa Marcos family? I think at this point, beyond vengeance na to. Tagal na niyan. How long can you hold on to that vengeance? And you're going to punish the people who give you money? I mean, of course, that might be a factor, but I don't think that's the only thing, if ever. Ay, babalikan ko yung mga na-miss ko na ibang mga katanungan. Magandang gabi po doon sa lahat ko ng bumati. Thank you very much for the good evenings. Carlos asks, ano nangyayari kay Garma? Bakit may bagong affidavit siya nagsasabi tungkol sa meeting, tungkol sa war on drugs? Nabayaran siguro o tinakot? I assume so, kasi nung umpisa laban pa eh. But now, hindi na po ganon. And we're going to see a lot of that.
yung mga ano, ang tawag dyan, suborning perjury in common law. Pero sa atin, wala kasing ano, subornation na crime. Weeks says, my observation on Garma's affidavit, the way she read the affidavit is against her will, and she has no choice but to do it because someone is harassing her and family. A big syndicate is in control of everything and is persecuting all those who will be against it. Kaya nga eh. So, ang mangyayari niyan, since sinet na rin lang nitong administrasyon yung baliktaran ng mga witnesses, mababaliktad din po yan, eventually. Sabi, puro accusations yet no solid evidence, waste of PH tax money ang hearing kuno nila. I agree. Ang Teresa says, good evening, hindi na po talaga nahihiya ang ibang mga kongresista, pakapalan to the max. Sabi ni Guardian, what if VP Sara will issue an order to department heads not to attend the congressional hearing tulad ng ginawa ni FPRD noon sa Senate hearing ni Gordon? What will happen? You can only do that for the department, not department heads, well, department agency heads. So, walang agency heads dyan because the head of agency is the vice president. Naintindihan nyo yan? The Supreme Court kasi may ruling yan. Ang sabi ng Korte Suprema, ito yung kanina. Ang sabi ng Korte Suprema, the heads of the departments are alter egos of the president. And therefore, consonant to the separation of powers, hindi pwedeng itawag ang mga heads of agencies because it's as though tinawag nyo yung presidente. The exceptions being the Commission on Appointments and Budget Hearings. So, yun po, hindi po mag-a-apply yan. Yung sinasabi ninyong ginawa ni Gordon noon, ginawa ni PRD noon. Ginawa din po yan ni President Gloria Arroyo nung time na nagte-testify na ibang mga high-ranking military officers against her. Itong paulit-ulit na tanong ha. You already asked this dun sa sa Luminous. Under the Constitution, the right to bail is guaranteed. Pero bakit Congress, pag na-contempt ka sa Senado, HOR, bahala ka mabulok hanggat di matapos ang hearing. Walang kumi-question. Because the Congress nga is not conducting a hearing. It is not a criminal proceeding. Okay, it is an inquiry in aid of legislation. Your detention is usually a penalty to cite you in contempt. So, hiwalay yan. That's not it. Like I said, you're entitled to bail, but bail is given when you are under judicial process, which is criminal in nature, kasi madidetain ka. So, ano pa yung walang bail? Pag dinetain ka for court-martial, wala rin bail yun. So, that is strictly an executive function naman. So, the Constitution does not consider an inquiry in aid of legislation as being entitled to bail because it is not a judicial criminal proceeding. Gregory Glova says, regarding sa sinabi ni VP na hindi daw sila friends, sabi ni PBBM na deceive daw siya, pang nabudol. Talaga naman magaling mambaliktad. Totoo yan. Okay. Itong mga hearings in aid of legislation, pagdating dito sa POGOS, hindi nyo ba napapansin na hindi ko kinakover? Kahit nag-i-insist kayo na pag-usapan si Garma and so on, ayokong bigyan na ng credence itong mga hearings na ito. Kino-cover natin yung KVP. As much as possible, ayokong pag-usapan yang sa because I want to deprive these congressmen precisely of the oxygen that they need. And what is that oxygen? Attention. Lalong-lalo na, nagiging complicit tayo, pinanunood natin yung mga paglalapastangan nila ng karapatan ng ibang tao. Tapos bibigay ninyo yung fuel, yung nila, yung pansin na hinahanap nila. Meron iba dyan, naniniwala pa kayo, kumanta daw si Garma, halata naman pilit na pilit. May subornation of perjury, halata rin naman. Ang nakakainis lang, itong ibang mga tao ni dating presidente, ang hihina ng gilagid, konting pitik, iiyak. Kakantahan yung mga dati nilang boss. Samantalang nagpasarap sila nung panahon noon. Papaano sila?
They were sitting in positions, they had power, they had these opportunities. O ano, ngayon, konting pitik ng congressman, takot kayo. Talagang kaya naiinis ako pag-usapan yan. Hindi ko talaga gustong bigyan ng pansin at bigyan ng ng hinahanap ng mga congressman diyan. Konting pitik lang, you'll commit perjury. Wala ka namang kasalanan, walang kasalanan yung boss mo, kakantahan mo ng ganyan. Ginawa ko ba yan na ever? Did I make it a topic here on Luminous? Nakakahiya. We're becoming complicit in the crimes of violating the rights of these people, the subordination of perjury. Sabi ni Akama Bites. The president usually avoids questions from media in the Philippines. However, when he is out, he usually calls for press conferences as he did pag nasa ibang bansa. Totoo po yan. Pero dati hindi naman. Dati humaharap siya. Dati siya pa nga yung nagbe-briefing tungkol dun sa mga ginagawa pag panahon ng bagyo or may disasters. Sabi ni June, in aid of legislation, pero ang question kanina, what is your message to Senator Bato and FPRD? Alam nyo, hindi na sikreto halatang-halata na, cats out of the bag. By giving them the kind of attention that they are craving, we're being complicit in that thing. Pinapanood ko lang yung kay VP Inday kasi that's something that can be discussed. Ito, parang nakikita natin kung gaano ka sila kabalahura pagdating sa mga sa karapatan ng tao, sa karapatan ng mga resource persons. Nobody can fight back except si VP Inday. So bibigyan ko ng audience si VP Inday kasi lumalaban siya dito sa iba. Nung ang boss ninyo nakaupo, okay lang, ba? Hallelujah, hallelujah kayo. Ngayon, konting pitik hindi ninyo kaya. And you're playing right into it. Wala kayong tibay ng loob. Ang mas nakakahiya, yung mga former military, former police. Kung makabaliktad, kala mo acrobats, gagaling. Sabi ni Marie P., this Congress hearing is a joke. They do not reflect judicial proceedings. They do not reflect our people's will. That is why we need to replace them. And this coming elections is our chance. I agree. Sabi ni Alain Dahaw, tinigil na ni Risa yung Pogo hearing kasi malapit na siyang mabuking. Kasi iikot na nga Kaya nga humihirit na si Senator Bato. O ikaw, pangalan nito, Mary Ann Maslog, alam namin nandito ka para idikit mo yung pangalan ni yung pangalan namin sa ako si Senator, sabi niya, ako, meaning si Senator Bato, si Senator Bongo, and other people, mga tingnan mo yung pangalan na binitiw ni Mary Ann Maslog, file doon. Bakit? Dahil may picture? Kung malaman ninyo yung circumstances surrounding the picture, mapapailing na lang kayo Yung mga to, akala ba nila natutuwa tayo? Tapos, huwag niyong bigyan ng whatever yan, not even your energy, Diyos ko. Magpapaniwala kayo dun sa mga kongresista ay namimilit sila ng mga sagot na gusto nila. Tapos pupunta kayo dito, maglalagay kayo sa wall, sasabihin ninyo, I'm not angry at you. Sasabihin ninyo na, totoo ba na ganito? Bakit nyo iisipin na totoo yun? Nakikita ninyong pinipilit na nga. Pinipilit under oath. So no matter what the witness does, talo siya. Pag hindi niya binigay yung gusto ng mga congressman, contempt siya. Pag binigay niya, perjury siya. O, anong gagawin nila? I did not intend to get angry, pero nakakainis. Sabi ni Ma'am Marie, unti-unting pinapalaya ang mga durugista. Bakit ganon? Bakit may naririnig ba kayo, ma'am, na mga hearings in aid of legislation pagdating sa droga? Drug war, oo. O nakarinig sila kay Richard Gomez, Alam nyo, at some point, the people get sick and tired of them. Itong mga, lalo-lalo na itong mga desperate last termers, huwag kakalimutan ang pangalan nila, naghahanap sila ng lalandingan pagkatapos nitong congressional stint nila. Pahinga sila Tapos ito, ayaw nilang patahimikin si VP Inday. Mayroon na naman siyang summons. Mayroon na naman summons yung mga tao niya. Alam nilang ayaw ni VP Inday na papabayaan niya yung mga tao niya. So dadating na naman si VP dyan. Sige, subukan nila. Tapos gagamitin nila pag hindi sumagot si VP Inday, sasabihin nila, hala, impeachable to.
palibasa. These desperate last termers, ewan ko, saan sila lalanding? May panibagong bill after 6 months. May AIDS as if doing something. Last hearing na daw ni Risa in Ted Filon interview, nakaramdam na people are sick of it. Actually, we were sick of it 6 months ago. Sabi ni Ma'am Minda, nakakainis naman manood. Sabi ni PJ, contempt daw po si VP pag di umaten. Subukan nila. Tingin ba nila natatakot si VP Inday na makontempt? Di gaya nitong mga walang spineless na mga dating ni presidente. Konting pitik, oh sige, baliktad na. Basa pa ng affidavit. Yeah, I mean, really. Ayan na nga, buti pa nga si Alice Go, sabi ni Gracia. Kudos sa Alice Go, di siya nagpagamit. Totoo. Ayan na naman, sabi ni Celino File, bumaliktad po ba si Roque Attorney? Bakit naman siya babaliktad? Ano naman ang gain na makukuha niya? Yung mga katulad ni Attorney Harry na nagsalita na laban sa administrasyon na ito, tingin nyo may gain pa na bumaliktad sila? Abay, pinapahanap, pinapa-aresto yung tao, babaliktad siya after all that? Ano yung gain doon? Iyan ang problema. Pagka hindi nyo nakita yung tao, o kaya pag hindi nyo nakita na pagka nag-i-interpret kayo ng mga, hindi kayo, nag-i-interpret itong mga linchakin ng mga trolls na ito, yun, hindi ako tumakbong senador, bumaliktad daw ako. Si Attorney Harry, hindi nyo lang nakikita, bumaliktad na daw. Anak ng, ganyan ba kahina ang pag-iisip ng mga tao? Ha? Na pwedeng nagbibigyan ninyo ng credence yung mga bumaliktad na yan. Who does that benefit? Hindi ba yung administrasyon? Sino ba yung na matutuwa sa mga ganyan na na chismis? DDS ba? O yung mga tao na matitino pa yung isip at nakakakita sila kung ano yung ginagawa ng administrasyon na ito, matutuwa ba sila sa ganyan? Lalong-lalo na walang ebidensya. Makikinig kayo sa mga trolls? I'm sorry if I sound angry today because I am angry. Again, sorry. Huwag niyo akong sasabihan na chill, mababan kayo, sinasabi ko sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, mababan kayo. Bakit? Wala akong karapatan magalit? Isn't it enough yung ginagawa nila sa atin? Yun na nga precisely. You keep telling people to calm down when we should not be calm. We should be angry. These people are violating rights in front of our eyes and all we're doing is what? Watching and saying, ay, totoo ba yun? Ano tayo? At the very least, you should rail against it. You should be angry. Tapos magagalit kayo pag ako yung galit. Sasabihin niyo, puso nyo, chill lang. Bakit? Bakit ako mag-chill? Pakisabi nga, ano yung purpose nyo for telling me to chill? So that I will stop being angry at this administration? What? Sinong magbe-benefit pag nag-chill ako? Sabi ni Ma'am Marie, scripted lahat, tanga na lang na maniniwala sa gobyernong bangag. Sabi ni Errol, in aid of campaigning nang nangyayari, wala nang batas na nagawa dahil sa mga lecheng hearings na yun. Marami silang batas na dinideklara ang pogo na illegal. Eh di halatang halata sila. Tingnan ninyo, ang daming naniwala. Pag sinabing pogo, ikaw ba supportive sa pogo? Meron ganyan na nagtutwal sa sasabihin, gusto ko malaman, ikaw ba ay pro-pogo? Ina mo ka? Bakit? Illegal ba yun? Kaya maging pro ako man o hindi. What's it to you? It's not illegal. Ikaw ba pro-droga? Ibang usapan yun. I swear, the national IQ bumabagsak dahil dito sa mga kongresistang to. If, for example, a-attend ang mga tauhan ni VP Inday, then hindi sila mag-take ng oath, makukontempt po ba? Possibly. Possibly. Kasi it's a behavior that they are required to do. Okay. Sabi ni Gaming, I wish po makaupo kayo sa Senate, maging harsh ka sa mga taong lumalapas tangan ng saligang batas pag nag-conduct ka ng hearing. Nako, sigurado ma-ethics committee ako dyan. Kasi kaliwat kanan kung tatanungin, bakit nyo binabalahura yung resource person? Inano ka ba? Sabi ni Ma'am Christine, true po, we're sick of it, especially when it turned into a Chinese spy narrative. Maka naman 6 months of sarsuela naman about Pastol to somehow stop him from continuing his Senate run. Malamang yan. Nakadampo dyan. May mga tanong talaga na hindi ko nababasahin kasi grabe yung halatang-halata naman kayo. Ito sabi ni Doreen, ang dami pong issue and problems na need ng attention sa Pinas pero ibang issue ang priority. Correct.
Sabi ni JR, eto yan, nagpanggap na patay tapos biglang lumitaw, may alam, kilala si Alice, kilala si Mayor. Ay sus, di ba? Di ba? Ang tanong is, paano siya nakapasok dun sa detention ni Mayor Alice Abel nga? Sinong kausap niya para makapasok siya dun? Sabi ni Ma'am Marie, yung mga galing sa kulungan, ginagawang witness at nasa Senado pa ha, pero si Cathy Binag na tunay na witness ayaw pa tawag sa Senado. Susme, di ba? Sabi ni Lena, correct. Tapos sabi niya funded daw siya ng government. Sabi ni Doreen, I appreciate Richard Gomez po kasi he stands about drug on war. Baliktad po yata. Pero at least consistent si Richard on that. On other matters, not so sure. Pero yon at least. Sabi ni Nick, mabuti pa dati, ramdam mo ang Duterte. Ngayon ang government focus sa pagbura sa Duterte, hindi sa tao. Sabi ni Sabi, hindi ibig sabihin na nanahimik ay sunod-sunuran. Sabi ni Sheng, nakakainis na talaga, may oil price hikes na naman. Kamusta po si Tatay Digong? The last time I saw him, he looks well. And very active. Dami pang kwento. JC18 says, pa-victim si Presidente na siya pa may audacity to say na siya yung ma-deceive ni VP Sara. Natawa din ako doon. I thought we were friends. Unless I must have been deceived. Tama ba yung quote ko? I must have been deceived. The nerve of the budol person to claim deception.